Pero alam naman po natin, ang mga Duterte, iba yung sinasabi sa ginagawa. Ganoon yung Mr. Maravillas ang posibleng gawin. Baka nire-review nila ngayon para i-technical uli. I-technical uli, mga kababayan. Takboli sila sa Supreme Court. Tulad ng dating script nila. Bloodbath yung sabi ni Sara, pero yun pala, ite-technical sa Supreme Court. Nag-petition sila. Hindi man yung impeachment trial na sinasabi na bloodbath. I want a bloodbath. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung defense team ni Sara Duterte nag-react na rin po matapos na lumusot yung impeachment complaint, yung third and fourth impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa botong 54-10 sa sufficiency in substance. So ang kumontra lang yung kanyang number one fan na si 4th District, Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Siya lang yung nag-no. Lahat ng mga members ng committee present, 54 of them, bumoto ng yes. Kahit na yung mga na-perceive natin during the discussion tulad ni Congressman Rufus Rodriguez, akala natin hindi boboto. Bumoto pa rin ng yes. So with that, nagpalabas na ng statement din yung kampo ni Sara Duterte. Yan pahayag ng kampo ni BP Duterte matapos ang impeachment proceedings sa Kamara. As reported by DCMM Teleradyo, naglabas ng pahayag ang kampo ni BP Sara Duterte matapos ideklarang sufficient in form at sufficient in substance ang dalawang kinakaharap na impeachment complaints sa Kamara. Sabi sa kanyang opisyal na pahayag mula sa kanyang defense team na si Attorney Michael Poa, dating DepEd spokesman noong DepEd Secretary si Sara, we have been informed of the vote of the House of Representatives finding the third and fourth impeachment complaint sufficient in form and substance. At this stage, the Vice President's legal team will carefully review the actions taken by the House and the committee, as well as the records of the proceedings. For now, we will refrain from discussing the substance of the case in the media and will instead address these matters through the proper constitutional processes. So niya Mr. Maravillas ang tingin mo dito sa statement na to na sabi ng kanyang legal team i-address daw itong bagay na to through the proper constitutional processes. Yung constitutional processes ang pumapasok sa isip natin, harapin nila squarely yung kaso. Once na ito mga kababayan maipadala, may akyat sa Senado sa impeachment trial. Pero alam naman po natin ang mga Duterte, iba yung sinasabi sa ginagawa. Ganoon yung Mr. Maravillas ang posibleng gawin. Baka nire-review nila ngayon para i-technical uli. I-technical uli mga kababayan. Takboli sila sa Supreme Court. Tulad ng dating script nila. Bloodbath yung sabi ni Sara, pero yun pala, ite-technical sa Supreme Court. Nag-petition sila. Hindi man yung impeachment trial na sinasabi na bloodbath. I want a bloodbath. O, di ba? Mga kababayan,
Kaya iba-iba yung mga reactions dito ng mga netizens. Sabi ni Dennis Victorio Gayot, 54 versus 1. Mag-isip na kayo ng depensa. Lalabas na katotohanan. Kung walang kasalanan, dapat matuwa kayo at matutuloy na yung impeachment para maidepensa nyo si BP at mapahiya yung mga nag-aakusa. Yan kung wala talagang kasalanan. So yun nga po ang lagi nating sinasabi. Kung sa paniwala ni Sara Duterte wala siyang kasalanan, dapat handa niya itong harapin, sagutin during the impeachment trial. Anyway, doon sa Senado mga kababayan, ang daming mga Duterte senators doon. Yung mga senators, at hindi lang yung siyam na senators, although yung isa nagtatago na, si Batorni, nagtatago na. Si Bongo, baka susunod na magtago, once halimbawa natunugan na may ICC warrant na rin siya. Di ba? And the rest, iwan ko kung makapag-participate pa during the impeachment trial tulad ni Chis Escudero, ni Jinggoy at saka ni Joel Villanueva kasi may mga kanya-kanyang kinakaharap na kaso sila, mga kababayan, in relation sa flood control scandal. So, bali 5 mga kababayan sa mga Duterte senators ang malamang mabawas. In the coming days or weeks, ito yung sinasabi nating the sword of Damocles na nakaumang dito sa mga senador at Duterte senators at mismong kay Sara Duterte. Medyo mabigat talaga po ang ang kinakaharap ngayon na kaso ni Sara Duterte, lalo't may corroborating testimony mula sa kanyang dating aide na si Ramil Madriaga. Pero kahapon sa pag-file ng kaso kay Ramil Madriaga, mga kababayan, nag-deny si Sara Duterte na naging empleyado niya or aide nitong si Ramil Madriaga. At ngayon si Ramil Madriaga nilipat ng detention cell ng National Bureau of Investigation kasi may nagtangka daw sa buhay noong Tuesday afternoon. Ngayon si mamamayang liberal party list representative Laila de Lima nagpaabot, mga kababayan, ng reaction after na si Sara Duterte kahapon mag-file ng perjury case laban kay Ramil Madriaga. Ito yung kanyang statement 9 hours ago pa lang po. Sa pagsasampa ni BP Sara ng perjury laban kay Ramil Madriaga, ikinumpara niya si Madriaga kina Arturo Las Cañas at Edgar Matubato na tumistigo laban sa mga pagpatay na iniutos ng kanyang tatay at nagamit na ebidensya sa ICC. Sabi ni Laila de Lima sa kanyang statement, kung susuriin ang salaysay ni Madriaga, pareho nga siya kina Las Cañas at Matubato na maituturing na insider na nakakaalam sa inaakusang mga paglabag ni BP Sara sa paggamit ng confidential funds. Mula sa ayaw sagutin na aligasyon, ngayon sinampahan na nila ng kaso. Kaya mukhang kinakabahan na ang kampo ni BP Sara na malalantad ni Madriaga ang katotohanan sa paglustay ng milyon-milyong confidential funds tulad ng pagsiwalat ni Las Cañas at Matubato sa mga AJ case sa Davao na ipinatupad rin ng nakaraang administrasyon sa buong bansa. Na-impeach na noon si BP Sara. Ngayon, isa ang affidavit ni Madriaga sa mga dumagdag sa matibay ng ebidensya laban sa kanya. Nakikita natin na crucial ang magiging testimony ni Madriaga para palakasin palalo ang kaso. Kaya siguro may pagtangka sa buhay. Butit na agapan kaagad. May bagong detainee daw na biglang pumasok. Bagong detainee sa Taguig detention facility at pinagtangkaan yung buhay noong Tuesday afternoon, mga 5 o'clock in the afternoon.
itong si Madriaga. So, talagang mapapaisip ka kung sino yung nasa likod, mga kababayan. Di ba? So anyway, so sabi dito, sa statement ni Laila de Lima, Madriaga should be even more protected now as a potential witness against VP Sara, especially if there are already acts of intimidation against him. Hindi lang intimidation, may threat na sa buhay. Hindi pa siguro nakaabot kay de Lima yung balita abang sinusulat niya itong kanyang statement. Bukod sa kasong perjury, ayon sa abogado ni Madriaga, nakarating na pala. Bukod sa kasong perjury, ayon sa abogado ni Madriaga, may nagtangka sa buhay niya kahapon kung saan siya nakakulong. Sino ang nagtatangka at gustong magpatahimik kay Madriaga? Tanong mga kababayan ni de Lima, na obviously ang nasa likod ng kanyang isipan, your guess is as good as mine. Di ba? Hindi lang niya sinasabi. Sino ang nagtatangka at gustong magpatahimik kay Madriaga? At dahil umusad na ang mga impeachment complaints sa pagdeklara sa mga ito ngayong araw na sufficient in substance, maging mapanuri at mula tayo sa mga nagkakalat na naman ng mga kasinungalingan para pagtakpan at ilihis sa tunay na issue. So yun mga kababayan, yung statement ni de Lima. Ngayon, nag-react na rin po yung kapatid ni Sara, si Pulong. Ayan o. So sabi dito sa balita, binatikos ni Pulong yung 54 congressmen. So sabi po ni Pulong, mga kababayan, to the 54 others who voted in favor of pushing these complaints forward, remember this: political power is temporary, but accountability to the Filipino people is permanent, sabi po ni Pulong. You may have the numbers today, but history has a way of judging those who abuse their authority. So, ang pananaw ni Pulong, pang-aaboso ito ng ating mga congressmen, yung mga bumoto pabor sa impeachment, declaring the impeachment complaint sufficient in form and substance. Bala niya Mr. Maravillas, baliktad. Alam naman natin anya nga Mr. Maravillas kung sino yung abusado. Kanong ganon ang kanilang pananaw, baliktad. O ngayon, ito pala mga kababayan yung sulat ni Attorney Mark Antoinette T., Counsel for Ramil Madriaga. Yung kanyang sulat kay NBI Director Melvin Matibag dahil sa threat sa buhay po ni Madriaga. Yung pagtatangka. Yan o, Palad Lauron Palad Intel Law Firm. March 4. Subject urgent verification of reported threat to the life of Ramil Madriaga. Sabi dito sa kanyang sulat, Attorney Melvin A. Matibag, Director, National Bureau of Investigation. Dear Director Matibag, good day. We respectfully bring to your attention a report received yesterday concerning a threat to the life of our client, Ramil Madriaga, allegedly made by a fellow inmate. We understand that the threat was thwarted. However, we are currently verifying the full details and circumstances surrounding the incident. So, given the seriousness of the matter, we urgently request the assistance of your office in confirming, number one, the existence and nature of the reported threat, the identity of the inmate involved, and number three, any investigative or protective measures undertaken.
We would greatly appreciate your prompt verification and guidance on any formal requirements needed from our end. Thank you for your immediate attention. Respectfully, Attorney Mark Anthony Te, Counsel for Amil Madriaga. Kaya sabi ng mga nag-react dito, mga kababayan, sabi ni MG Martin, is this the bloodbath she is talking about? Sabi ni Robert Rodilizar, is it another Mayor Espinosa in the making? Sabi ni Feli Sarge, gusto nila iligpit si Madriaga dahil marami siyang hawak na ebidensya. Sabi ni Drew Freaks, mukhang maraming ebidensyang hawak na pangdiin si Madriaga kaya kailangang patahimikin. Sabi ni May Sarabia, dapat sana i-safety ang witness, mahirap na. Yan ang mga sari-saring reactions ng ating mga kababayan. Concerned sila sa safety ng witness. Sabi ni Stanley Arcilla, hindi na kasi makakawala si Piatos. Sabi ni Dria, malabo yan, malaking pera ang nakalatag once mapatay si Ramil. Kaya once natigi yan, alam na this. Sabi ni Akiko Yao, hindi kaya pwede siyang ilipat sa lugar na walang makakalapit sa kanya dahil marami siguro siyang alam. Kaya nanganganib buhay niya. Ingat po. O ngayon, yung columnist, veteran columnist, journalist na si Ramon Tulfo, may reaction din. Yan mga kababayan. Oh. Sabi niya dito, para ngayon lang may kinasuhan si Sara Duterte laban sa mga bumabanat sa kanya. Not even Sunny Trillanes or members of civil society. Mukhang kay Madriaga lang si Sara natakot dahil marahil sa lalim ng alam nitong impormasyon sa kanya. So, tingin ninyo mga kababayan, seryoso po ang mga development ng mga balita ngayon. Anyway, kung ano po yung inyong mga saloobin, mga opinion, post your comments para malaman natin. At pakishare na rin po ninyo ng ating video ngayon. And click subscribe dito sa ating YouTube channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.